Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang puno ng pagpapala at kagalakang gabi po sa inyong lahat na naririto muli ngayon at nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ganon din po sa nasa kanilang mga tahanan at nakikiisa sa atin. Mga minamahal na kapatid, ang unang pagbasa at ang ebanghelyo ay parehong naglalahad tungkol sa isang karamdaman partikular, ang ketong. Sa unang pagbasa ay inilalarawan ito. Inilalarawan ang kalagayan ng isang taong may ketong, lalo na noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Pinandidirihan, inilalayo sa komunidad, kumbaga parang itinatakwil ng lipunan. Hindi siya pwedeng lumapit sa karamihan. Sa katunayan, kailangan niyang sumigaw ng marumi, upang hindi siya malapitan ng kahit sino man. O kaya nilalagyan sila ng mga bell para pag narinig yung tunog ng bell, lalayo na ang sinuman upang hindi siya malapitan ng taong may ketong. Sa ating ebanghelyo ay ipinapakita ang walang hanggang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus kung papaano niya pinakitunguhan ang isang ketongin. Kung tutuusin, pwede niyang pagalingin ang ketongin sa salita. Subalit kung narinig ninyo, hinipo ng ating Panginoon ang ketongin. Isang aksyon na kumbaga ay dinidiscourage nung panahong iyon. Subalit ginawa iyon ng ating Panginoon sapagkat batid ng ating Panginoon na ang karamdaman ng ketongin ay hindi lamang sa pisikal. Sa halip ito ay naroon din sa kanyang emosyonal, sa kanyang kalooban, at siya'y nababalot ng kalungkutan. Sa ating kasalukuyang panahon, marahil hindi na ganyang kalala yung mga may ketong sapagkat may gamot na. Ganun pa man, maihahalin tulad natin sila marahil sa ating kasalukuyang panahon doon sa mga dinapuan ng COVID-19, doon sa mga pamilya ng dinapuan ng COVID-19, no? Kung saan nilalayuan ng karamihan, parang pinandidirihan, nakakaawa ang kanilang kalagayan. Sa kabila ng katotohanan sila man ay ayaw naman nilang malagay sa ganong sitwasyon. O kaya naman ang mga ketongin sa kasalukuyan ay silang mga taong itinatakwil ng karamihan, pinandidirihan, dahil hindi pumapasa marahil sa mga standard ng sinuman. Hindi nakakasunod sa mga naisin ng karamihan. Marahil maraming tao sa buhay natin na itinuturing nating mga ketongin, sinasadyaman o hindi. Mga taong marahil ay nakagawa sa atin ng pagkakamali. Mga taong marahil ay sinaktan tayo sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang paraan. Ito kasi ang isa sa nakalulungkot na katotohanan. Minsan tayong mga tao
Ang inaatake natin kapag merong pagtatalo ay iyong tao, hindi iyong problema. Kaya para masolusyonan yung nangyayaring kaguluhan, ang gagawin, tatanggalin yung tao. Hindi papansinin yung tao. Ihihiwalay yung tao na gumagawa ng kasalanan. Sa halip na isolve, sa halip na pagtuunan ng pansin, iyong problema. Sa halip na yung problema ang matanggal at mawala, ang ginagawa natin, yung tao mismo ang gusto nating mawala. Hindi gamat ang daming pamilya ang nasira, ang daming mag-asawa ang naghiwalay, apektado ang mga bata. Kasi lagi tayong nakatuon doon sa taong gumagawa ng pagkakasala. Hindi doon mismo sa kasalanan, sa issue, sa pagkakamali na siya nating dapat na pagtuunan ng pansin at bigyan ng solusyon. Mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa, sa ating ebanghelyo, inaanyayahan tayong maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Lagpasan iyong ginagawa ng karamihan, iyong nakasanayan, na kapag nagkamali, huwag pansinin. Kapag hindi nakasunod, tanggalin. Ang ating Panginoong Hesus, yung mga ketongin na kailangan layuan, na hindi dapat hawakan, eto siya't hinahawakan, hinihipo. Tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ay ito ang gusto niyang mangyari. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, sa chapter 10, verse 8, mababasa natin doon ang isa sa mga utos niya sa kanyang mga alagad noong pahayuin niya sila. Pagalingin ninyo ang mga ketongin. Marahil sa ating mga buhay, sa ating pamilya, may mga tao na itinuturing nating ketongin, mga taong ayaw nating kausapin, mga taong ayaw nating pangsinin. Harinawa, sa tulong ng ating ebanghelyo ngayon, magkaroon tayo ng lakas ng loob na humingi ng tulong o kaya'y magamit yung walang hanggang biyaya na patuloy na ipinapadala sa atin ng ating Panginoon. Magamit yung kakayahang iyon, yung biyayang iyon, upang unti-unti ay abutin natin yung mga taong sa haba ng panahon ay hindi natin pinansin. Yung mga taong ilang beses na rin marahil sumubok na lumapit sa atin. Subalit hindi tayo kusang nagbigay ng pansin. O kaya marahil tayo naman ay naituturing ding ketongin ng kapwa natin. Narito pa rin sa ating ebanghelyo ang marapat nating gawin. Lumapit sa ating Panginoong Hesus. Aminin ang ating kagustuhang gumaling. Subalit higit sa lahat, ang kalooban ng Panginoon ang hangarin natin na maganap. Katulad ng ketongin sa ating ebanghelyo. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Pansin niyo yung panalangin iyon? Hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Isa pang bagay na magandang bigyan natin ng pansin, sapagkat ito'y mahalagang paalala din na ibinibigay ng ating ebanghelyo. Iyong aksyon na ginawa noong ketongin matapos na siya ay gumaling. Anong sabi ng Panginoon? Huwag mong ipamamalita ito. Anong ginawa niya? Kabaligtaran. Ipinamalita niya sa lahat. Kaya nga dumating sa punto na mismong ang ating Panginoong Hesus ay hindi na makapangaral ng hayagan sa maraming tao. Minsan ganito rin tayo. Buong kapakumbabaang lumalapit sa Panginoon. Humihingi ng katugunan sa ating pangangailangan. Humihingi ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Subalit kapag naibigay na ng ating Panginoon ang tugon sa ating panalangin, kapag bumalik na sa normal ang ating kalagayan, bakit mahirap pa rin sa atin ang sundin ang kanyang kalooban? Bumabalik tayo sa panghuhusga, bumabalik tayo sa ating pagsisinungaling, bumabalik tayo sa pananakit ng damdamin ng ating kapwa. Isa itong napakagandang paalala, pagbubunyag sa realidad na nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Yung katotohanan na minsan
Ubod tayo ng bait at kabanalan kapag may kailangan. Subalit kapag naipagkaloob na ang ating kailangan, nahihirapan pa rin tayong sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, bagamat nararanasan natin iyan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat hindi titigil ang ating Panginoon na gagawa ng paraan, magpapadala ng biyaya upang dahan-dahan sa ating kahandaang makipagkaisa, hindi natin mapapansin. Unti-unti na nating nasusunod ang kanyang kalooban. Kaya mahalaga na sa bawat pagkadapa ay tumayo tayo. Humingi tayo ng biyaya sa ating Panginoong Hesus. Hiningin natin ang panalangin ng ating mahal na Birheng Maria upang dahan-dahan maabot natin ang ating kapwa. Ganon din, makaya nilang abutin tayo sa iba't ibang paraan. Sa ganon, makakapamuhay tayo bilang isang nagkakaisang pamayanan. Sabi nga, hindi naman pagkakapare-pareho ang hinahangad ng Diyos sa atin. Ang hinahangad niya ay pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Amen.